Inireklamo na ng Justice Department sa Ombudsman ang 8 opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office at isang kontraktor dahil sa mga umano'y ghost flood control project. Pero ayon sa DOJ, may matataas pang opisyal na sangkot batay sa daloy ng pera sa mga bank account. Nakatutok si Salima Refran. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang unang asuntong isinampa ng Department of Justice sa Ombudsman kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Bulacan 1st Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara at mga dati nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din sina Engineer RJ Domasic, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Floraline Simbulan at DPWH Cashier Cristina May Pineda. Kasama rin sa asunto ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa DOJ, ang pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang pag-amin nila sa Senado na nagsabwatan sila para paghati-hatian at ibulsa ang pondong nakalaan para sa mga hindi na itayong flood control project sa Bulacan. Ebidensya rin ang mga dokumentong pineke para palabasing may proyekto kahit wala. Si Sally Santos umaming kumita rin dahil pinagamit ang lisensya niya bilang contractor sa mga taga-DPWH Bulacan engineers para sa mga kunyaring project. Sinisikap pa naming hinga ng panig ang mga inireklamo. There were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. Mayroon pang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. No hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases, kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas na projects. Hanggang sa Engineering District lang ang approval ng mga proyektong di lalagpas sa 150 million pesos gaya ng pinekwestiyong mga proyekto. Kaya puro mga opisyal lang nito ang kasama sa kinasuhan. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas sa opisyal na sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Sabi ng DOJ, patuloy ang evaluation sa mga gustong maging state witness. Remember, tayo yung argabyado ang taong bayan. So yung mga nandehado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Ang usapin ng restitution o pagbabalik ng pera, pag-uusapan naman daw kapag nasa korte na ang mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.